Welcome po sa aking channel mga ginigilo kong taga-subaybay. Sa channel na ito ay muli nating babalikan ang mga nagdaang krimen at kaganapan, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibayong dagat din. Ngayon nga po ay dadalhin tayo ng istoryang ito sa Sitio Colassisi, Antipolo City, ang Antipolo Massacre. Isang malagim na kaganapan ang yumanig sa buong Pilipinas noong December 3, 1993. 5 katao ang natagpo ang wala ng buhay. Marami sa atin ang naniniwala sa sapi. Isang tao na pinaniniwala ang inangkin ng demonyo ang kanyang katawan. Sinasabi rin na kapag ikaw ay sinapian, mawawala ka sa sarili at puro karahasan ang iyong maitudulot. Pero ano nga ba ang totoong nangyari kay Winifredo Masagka? Si Winifredo ay isang magsasaka sa Sitio Colassisi. May 3 anak at asawa na si Cecilia Masagka. Ayon sa kwento ni Cecilia, unti-unting nagbago ang ugali ni Winifredo at kung minsay wala ito sa sarili. Lagi di umanong hinahasa ang kanyang bagong biling bolo. Ayon sa aking pagre-research, ganito di umano ang pangyayari. December 3, 1993. Normal na gabi para sa barangay Colassisi nang biglang may nag-report sa opisina ng barangay na may nag-aaway daw. Hindi masyadong pinansin ng nakaupong kapitan noon na si Nehemia Sabasan ang report. Ngunit nang sinabi nito na puro dugo raw ang itak at parang pinagpapaslang na raw ang mga nakatira sa bahay nila, agad naman kumaripas ang kapitan at ang mga tanod nito sa sinasabing nag-aaway. Ayon pa sa nag-report, gusto raw pumasok sa bahay nila si Winifredo at humihingi ng tulong. Dahil di umano, pinagpapaslang na raw ang mga tao sa kanila. Hindi naman nila ito pinapasok dahil nang makita nila na may dala itong itak at puro dugo, nagpanik di umano sila at hindi sila lumabas ng bahay. Pero nakita daw nila si Winifredo na may hawak itong lason sa daga at tumakbo sa dilim. Pinasok nga ng dating kapitan na si Sabasan at mga tanod ang bahay ni Winifredo. Tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na pangyayari. Natagpuan nga nila ang wala ng buhay na si Hermogenes de la Cruz at ang kinakasama nito na si Emilia. Kasama din sa natagpuan si Rolando Garcia at ang anak ni Rolando na si Jovelyn. Inaakala nila na 4 lang ang napaslang, ngunit sa pag-ikot ng mga tanod sa likod ng bahay, tumambad sa kanila ang wala ng buhay at puro taga na si Emerita Avendaño, kinakasama ni Rolando Garcia. Ayon sa dating kapitan ng barangay Colassisi, grabe raw ang pinsalang tinamo ni Emerita. Kung titingnan, parang chinapchap sa dami ng tama nito sa buong katawan. Agad namang tumawag ng kapulisan si Sabasan upang maimbestagahan ang pangyayari. Ayon sa dating pulis na humawak ng kaso na si Alberto Timbal, nakita raw nila si Cecilia na humihingi ng tulong malayo sa pinangyarihan ng krimen. Ayon kay Cecilia, tumakbo raw ito at sa bintana sila dumaan ng kanyang mga anak. Ayon pa sa pahayag ni Cecilia, asawa ni Winifredo, pinapatunayan nito na si Winifredo di umano ang pumaslang sa 5 katao. Ayon sa salaysay ni Cecilia, inaawat di umano niya si Winifredo na gawin na binabalak nito, ngunit sinabi raw sa kanya na huwag na makialam para hindi na siya madamay. Ngunit hindi nagpaawat si Winifredo at itinuloy nga nito ang pagpaslang. Ayon pa kay Cecilia, and I quote, "Nakita ko kung paano nagwala ang aking asawa na parang sinaniban ng masamang espiritu at isa-isa niyang pinagtataga ang mga bisita namin sa bahay." Pinabulaanan naman ito ni Sabasan, ang kapitan ng panahon na yon, na hindi raw sinasapian si Winifredo. Ayon sa pagkakakilala nila rito, normal na tao raw ito at tahimik lamang ito. Kinabukasan, hinanap ng mga tauhan ni Kapitan Sabasan si Winifredo kung saan di umano siya tumakbo. Alas 7 nga ng umaga, natagpuan ang walang buhay na si Winifredo. Nakatihaya, bumubula ang bibig, may tama sa noo. Ayon sa autopsy report ni Winifredo, cardiorespiratory arrest due to shock, secondary to chemical poisoning ang ikinamatay nito. Sa makatuwid, planong magpakamatay ni Winifredo kaya kinuha niya ang lason sa taga na sinasabi ng kapitbahay. Maaaring binalak ni Winifredo ang magpatiwakal dahil sa nagawa niyang krimen o maaaring natatakot siya sa pwedeng gawin sa kanya ng mga taong kasama niya. Ito po ay aking tanong din. Kayo po,
Mga ginigiliw ko, ano sa palagay niyo ang dahilan kung bakit pinili nitong magpatiwakal? Isulat lamang po sa comment section para ito po ay aking mabasa. Samantala, inaakala nga ng kapulisan na maituturing na nitong case closed dahil wala na si Winifredo at sa mga pahayag ni Cecilia na labis nitong pinapatunayan. Ngunit makalipas ang ilang buwan, Marso ng 1994, lumutang ang pangalang Ruben Bernas. Ayon sa kanya, hindi raw sinapian si Winifredo. Ito raw ay pinagplanuhan. Ayon kay Ruben, hindi raw nag-iisa si Winifredo sa pagpaslang, may mga kasama di umano ito. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Ruben, ito raw di umano ang kanyang nasaksihan. Gabi, nang papunta siya sa bahay ni Hermogenes de la Cruz, nagiinuman di umano si Hermogenes, Wilfredo Masagka, Rolando Garcia, Edgardo Bienviaje, Avelino Cisno, Tony Persia at may 4 pang mga kapitbahay. Malapit na raw siya sa bahay ni Hermogenes nang may narinig daw siya nagtatalo. Nagtago di umano siya sa damuhan at lihim na pinakinggan ang pagtatalo. Sa kanyang pagkakaintindi, tungkol di umano ito sa ninakaw na blower ng palay. Ang sinasabing blower ng palay ay di umanong nawawala sa bahay ng nagngangalang Leon. Kaya ayon kay Ruben, pinili raw niyang pakinggan ng mga pagtatalo at kung sino talaga ang nagnakaw ng blower. Sinabi niyang si Edgardo Bienviaje at Avelino Cisno ang nagtatalo tungkol sa ninakaw na blower ng palay. Bumalik sa inuman ang dalawa, ngunit agad ding tumayo para umihi. Kasama na nila si Tony Persia. Malinaw na malinaw daw ang narinig niyang patayin natin. Bumalik sa inuman ng 3, ngunit nagpaalam din daw ang mga ito na pupunta sa kapitbahay. Sumunod din daw na umalis si Hermogenes, Wilfredo at Rolando. Noong gabi na yun, makikitulog di umano sa bahay nila si Winifredo, si Hermogenes at asawa nitong si Emilia. Kasama si Emerita at kinakasama nitong si Rolando at anak ni Rolando na si Jovelyn. Ayon sa tiyahin ni Emerita na si Ellen, nakitulog raw sila Emerita at ang iba pa dahil di umano'y sa nakawang nangyayari, natatakot sila sa kung anong pwedeng mangyari. Ayon sa isang testigo, si Hermogenes ay isang tanod sa barangay Kulasisi ng panahon na yon at pumutok nga sa barangay Kulasisi ang sinasabing nakawan. At pinatawag di umano si Hermogenes sa bahay ni Leon upang kausapin tungkol sa nawawala nilang blower ng palay, ngunit aksidenteng nakasalubong daw ni Hermogenes ang pinaniniwala ang nagnakaw ng blower ng palay. Ayon pa sa saksi, pasan-pasan di umano nito ang sako ng palay na pinaniniwala ang doon nilagay ang blower. Ayon pa sa testigo, kilala raw di umano ni Hermogenes ang nasabing nakasalubong niya ng araw na yon at isa ito sa mga kapitbahay niya. Sa takot ni Hermogenes at iba pa na baka balikan siya ng tao na yon dahil nakilala nga niya ito, nagpasya sila na makitulog kina Winifredo pero hindi nila alam mas matindi pa ang kanilang sasapitin. Samantala sa mga narinig ni Ruben, ayon sa kanya, nagpasya raw itong sumunod sa bahay nila Winifredo. Nagtago di umano siya sa likod ng bahay nila Winifredo. Nakita raw niya ang pag-alis ni Cecilia, bitbit ang 3 anak, bago ang krimen. Ayon pa kay Ruben, pagkaalis ni Cecilia, dumating naman daw ang 7 lalaki. Kinilala nga niya ang mga ito at kabilang dito si Edgardo Bienviaje, Tony Persia, Avelino Cisno. Lahat di umano ay may hawak na patalim. Nang lumabas daw ang grupo, nakita raw niyang may mga dugo ang hawak nilang patalim. Nang nakalayo na ang grupo, nagtatakbo daw siya pauwi sa bahay nila. Ayon kay Sabasan, sa palagay niya'y nagsasabi ng katotohanan si Ruben dahil di umano'y sa barangay pa lang, habang nagkikwento ito ay humahagulgol na daw ito ng iyak habang sinasalaysay ang mga nasaksihan. Tinugis nga ng mga pulis ang sinasabi ni Ruben na kasama ni Winifredo, ngunit tanging si Edgardo Bienviaje lang ang nadakip. Patuloy pa rin ang pagtugis ng kapulisan sa mga sangkot sa pagpaslang. Nagsampa nga ng kaso ang mga kamag-anak ng biktima at naipakulong si Edgardo. Cecilia ngayon. Wala nang balita kay Cecilia, bigla na lamang daw itong nawala ng parang bula. Ruben Bernas ngayon.
Hindi na rin nakita si Ruben matapos ang pagtistigo. Edgardo Bienviaje ngayon. Noon ngang 1999, hinatulan ng korte si Edgardo ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ngunit hanggang ngayon, tinatanggi niya na may kinalaman siya sa massacre. Ayon sa kanya, siya di umano ang biktima dahil nakulong siya ng walang kasalanan. Ayon pa sa kanya, pinapasa Diyos na lamang niya ang lahat. Sana po ay nagustuhan ninyo ang Tagalog real-life crime story ko ngayon. At para po maging updated kayo, please like, follow, share, and subscribe nyo na po ang Tagalog real-life crime stories. Ako po ay bukas sa inyong mga opinyon, suwestyon at saloobin tungkol sa istoryang ito. Mag-comment lang po kayo sa baba. Hanggang sa muli po, mga ginigilo ko.